He has made everything beautiful in His time. Ecclesiastes chapter 3, 11, part A, NIV. May the Lord bless their reading. Blessed day everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin, sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik ng broadcast na ito. Saan dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw man niyo panuorin, ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay sumaatin. At andito na naman po tayo, and then expectations chapter 4 na po tayo. And what do we expect? Ang sabi nga natin, start na March ay ito yung spring o tagsibol ng mga bagong pangarap, bagong pag-asa, bagong simulain, at lahat-lahat ng mga bagay-bagay na to ay maganda. Ginawang maganda ng kanyang kapanahunan. And He has made everything beautiful in its time. Pansinin po natin, una sa lahat na ito ay hindi niya sinabing everything is made beautiful. He, bagamat siya, has made everything beautiful sa kanyang kapanahunan. Hindi sa kapanahunan ng Diyos. Kasi ang iba, ang pagbasa kagad-agad natin, He has made everything beautiful in His time. Dahil siguro, He controls everything. So, technically, ang sinasabi natin kagad-agad, He has made everything beautiful in His time because technically nga, it is His time. Yun nga lang, kapag inilagay natin kagad-agad, and we give God credit kagad-agad sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay. So we focus on things na hindi na natin nakikita yung beauty of the thing because it's just the beauty of God that we see. So to speak, so hindi natin na-appreciate tuloy yung sunset o yung sunrise o di kaya yung magandang tanawin because we just thank God. Hindi naman yung God is beautiful. The sunset is beautiful. Yan. Or spring is beautiful. So, ang ganda na makita mo na yon. He has made everything beautiful. In its time, we entrust everything to God's timing that everything na nangyayari is beautiful because His timing is absolutely impeccable. Talaga naman, Yet in all of these things, spring, maalala ko talaga si spring. First time was way back 1992 and things like that. Nung nasa Amerika ako, nakita ko talaga ang kagandahan ng halos lahat-lahat. Yet I was introduced to this. Lagi kong kinakanta dito yung awitin ni Ray Stevens. Bagamat noong kabataan ko, I used to memorize all things bright and beautiful. Pero noong 1970, may isang awitin si Ray Stevens na sinasabing everything is beautiful. Everything is beautiful in his own mind or in his own ways. At tumanggap nga ito ng 1970 Grammy Award na sinasabing isa sa pinakamagandang composition. And thinking that dahil nga, bakit nga ba? Hindi pa naman ako aware sa mga nakasulat noon. Bakit nga ba ito tumanggap ng Grammy Award na bagamat maganda talaga ang pagkakanta, maganda talaga ang mga nilalaman nito. At ang sinasabi, 1970s pa lang, it is an anti-racist and pro-tolerance theme. We do not judge anyone by the color of his skin, by the length of his hair or her hair, and yung mensahe niya. Pero bago mo umpisan yung everything is beautiful, ang iba sa inyo siguro hinahanap na, ano nga ba yung everything is beautiful? Available po siya sa YouTube, available po siya pagka inyo pong clinic, makikita nyo kaagad-agad yung everything is beautiful. And yung utak ko kumakanta, parang nagkakaroon pa nga ako ng yung last song, LSS pa nga sa utak ko. Yet, way back then, dahil ang start ng awiting Everything is Beautiful ay nag-umpisa sa mga batang kumakanta ng Jesus loves the little children, all the children of the world. Pero way back then, nagre-reklamo na ako dito.
At ang sinasabi kasi ng Jesus loves the little children, all the children of the world, ay binanggit niya, red and yellow, black and white. Nagpro-protesta na ako noon. Sabi ko, nasaan ang kulay ko? Nasaan ang mga Filipinos? So nung nasa US ako, nung nag-aaral ako sa Amerika, ang ipinagpilitan ko talaga sa kanila, lalong-lalo na sa VBS, and springtime may mga VBS kami. May mga Vacation Bible School. Ang ginawa noon ng kongregasyon ko saan naruroon ako ay nagkaroon pa talaga ng zoo as part ng theme. And nag-umpisa ako dito sa mga bagay na to, nagturo ako ng VBS din doon. Yet yung mga batang mga Amerikano, the young ones, during those times when they sang Jesus loves the little children, I corrected them. At ang sabi ko, include Ronnie, include the Filipinos in the song because even Jesus loves the Filipinos. Kaya sabi ko sa kanila, it should be hindi red and yellow, but it should be red, brown, yellow, black, and white. And so, way back 1990, sinabi ko na Jesus loves the Filipinos as well, and made that known in 1990s. So, uulitin ko, He has made everything beautiful in its time, even my color na brown, dapat included doon sa Jesus loves the little children. Ano nga bang kagandahan ng spring? Spring brings a lot. Kinuha ko ito kasi tuwang-tuwa yung ibon na to, no? Tuwang-tuwa siya with the coming of spring. And sa Amerika, hinihintay talaga nila yung tinatawag na spring break, wherein kids could go out. And kami naman ng mga nag-aaral noon, bagamat may spring break, makikita mo talaga na yung mga bigla na lang yung mga pananim. So we go around, mag-drive. I-drive ako ni Randy, sometimes si Tony, sometimes may isa pa kaming si Ernie. And nakikita namin ang gaganda ng mga tanawan, ang gaganda ng mga places. At ito yung pagkakataon talaga nakakapaglaro ang mga bata. Kahit na yung parking lot ng school namin, nagiging maganda. Yun nga lang, may mga ibon talaga na pagka nalapit ka sa kanilang nest, talaga namang nanuno ka ng ulo, nanuno ka ng mga dadaan dahil ayaw nila sana na may istorbo yung kanilang mga nests. It was really beautiful. Isang karanasan na sasabihin ko talaga na ina-appreciate ko for life, and even after ilang years, 90s, 30 years, 3 decades ang nakalipas, I still remember what spring brings. Yet, sa mga nangyayari sa buhay naman natin ngayon is, paano nga ba natin sasabihin that He has made everything beautiful in its time? Ano nga ba ang maganda dito? Past few days, wala tayong ibang nakikita kundi iba't ibang feed, lalong-lalo na sa mga reels, sa mga posts, pinupuno tayo ng lahat-lahat ng mga bagay na kagaya nito, digmaan sa kalagitnaang silangan. War in the Middle East. There is nothing beautiful in these pictures. Pictures lang yan, but beyond that, kung ifo-focus natin yung pighati, ifo-focus natin yung lives that are being lost, resources that are being lost, and families that are being devastated, and the anguish of losing one, and a lot of things. Or yung stress na nararanasan ngayon ng mga may relatives na nasa Middle East. Lalong-lalo na yung mga nararanasan ngayon ng mga nasa service. The armies, the navies, the Air Force, lahat naman to, yung apat na mga services. Both sides,
lahat ng sides tinitingnan natin. There is nothing beautiful na ibibigay sa atin ng mga pictures na 'to. Lahat tayo talo sa digmaan. Yet, ano nga bang makukuha natin in all of this or from all of this? Sa Pilipinas po, masasabi kaagad-agad natin, troublesome times are here. Kaya yung Pangulo natin, sinasabi niyang nagtataas ng mga bagay-bagay na to dahil sa kaguluhan sa Middle East. And that is timely na kailangan i-address nga naman ng Pangulo ng bansang Pilipinas that hindi natin control ang mga bagay na to. Tumataas na naman ang petrolyo at sa ibang mga places nauubusan tayo ng gas dahil hoarding. Ang iba pupunta doon, nako, dala-dala maraming containers na nagkakaroon na naman ng pag-iimbak ng mga gasolina kasi alam nila na baka pumalo na naman ng 15 hanggang 20 pesos per liter ang itataas nito. And even sa mga groceries, hoarding is happening. Pag nag-hoard, the rich will become richer kasi yung mga nakuha nila, they could sell it again. And the poor will become poorer kasi kagaya natin na hindi naman tayo pwedeng, kung maaari nga lang tayo mag-full tank agad-agad ng mga sasakyan natin, or mag-imbak ng mga petrolyo para pagdating ng panahon, pwedeng ibenta. Naalala ko nung 1970s, kung kailangan pipila kami ng pinsan kong si Brenda sa Pritil para lamang makabili kami ng gas, ng kerosene para mabenta namin dun sa kanilang tindahan sa may Basilio, sa Basilio Market. Na I have to stay there, we have to stay there ng buong maghapon. Tapos babalikan na lang kami ni Uncle Felipe ng bandang hapon na para kunin, isakay sa kanyang Volkswagen yung 4 na container, 4 na galon ng mga naipila namin na gas para may maibenta. Hindi lang yan, kundi lalabas na naman itong mga oportunista na gagawin na naman na isang pagkakakitaan ang nangyayari. Yung ibang mga vlogger, nagpo-post, hindi na nga natin alam alin ba doon yung deepfake, alin ba doon yung fake news, alin ba doon yung real news. Lalo-lalo na nagkakaroon ng AI presentations of the war. Ang iba naman, lalo't higit, sana yung mga nakapag-aral. Sila pa yung mauunang mananakot at sasabing, paano pagka tinupak ang Iran na padalhan tayo dito, bombahin tayo, padalhan tayo dito ng missile? Di naubos tayo. Come on, napakalayo. Ilang miles ang layo natin. Huwag namang gamitin to or sasabihin na naman na, paano pagka tinupak din ito mga nasa kapitbahay natin na sumama ang China at ang Russia? Why not look on positive sides instead of sowing seeds of fear? Kaya marapat lang siguro na talakayin ko ang expectations for. Marapat lang siguro na ipakita natin itong mga bagay-bagay na to. Ano nga bang sinasabi ng Biblia when it says everything is beautiful or He makes everything beautiful in its time? Yung mga prophets for profits. Ito na naman yung mga self-appointed na mga manghuhula or mga prophets, mga appointed by God na hindi ba sapat ang kibuloy? Diba? Or yung mga mag-quote na naman ng mga apocalyptic literature at ibang mga bersikulo para lang mag-fit na naman sa kanilang paniniwala. Kaya ko ginamit niyong reappear kasi napahiya na sila noong 2000. Dahil noong 2000, sinasabi nilang second coming, and then nangyari na naman yung sumunod pa doon is, lalo't higit, wag natin kakalimutan, nung pandemic na sinasabing, ito na naman, second coming na naman, or ito na yung rapture, and then a lot of things. But then again, scriptures.
Kaya marapat lang siguro na pag-usapan natin dito sa parting ito ang Ecclesiastes chapter 3. Start tayo ng verse 10 hanggang 13. Mamaya natin isama yung buong chapter 3. Sabi niya sa verse 10, I have seen what difficult things God demands of us. Difficult things. Totoo naman eh. These are too difficult for my brain to understand. Ang tatanungin lagi sa akin is, where is God in all of this? Hindi ba nakikita ng Diyos ang pagmamalabis ng isang bansang ito? Hindi ba nakikita ng Diyos yung plano ng isang radical na ganito ang iisipin niya na it's going to be infidels against believers? Conforme kung saang side ka naruroon, ano? Sino ang infidel at saka sino ang believer? So sa mahabang panahon, nagtatanong tayo, sa lahat ng kaguluhan, the problem of pain, matagal lang sinulat ni C.S. Lewis, where is God in all of this? He is there all the time. So, let me propose to you na hindi sana, where is God in all of this? Nasaan ang Diyos sa mga kaguluhang ito? Andiyan ang Diyos. Nandito ang Diyos. Pero palitan natin yung pag-iisip, yung mindset, na ang katanungan dapat is, what is God's plan in all of this? And how can these things be beautiful in its own right? Di ba? God makes everything happen at the right time. Why is it happening now? He makes everything happen at the right time. That is CEV version or CEV rendering ng versikulo 11. Everything happened at the right time. At its own time. Sa ibang version, lalo ng NIV and even yung ibang mga versions natin, sinasabi niyang everything is beautiful in its time. Hindi talaga natin maintindihan. Hindi natin talagang maipaliwanag ang lahat-lahat. How can this be beautiful? War, devastation, suffering, death, and a lot of things na hindi natin kayang sabihin ng paisa-isa. And we've got different narratives sa mga pro-American Israelites and sa mga anti naman, yung mga pro-Iranians naman. Kahit na sa kanilang bansa, sa US mismo, sarili nilang mga tao doon, hindi rin nag-a-approve sa ginawa ng US. At sasabihin, it is a war na inumpisahan ng Israel. But be that as it may, ang isipin natin is, everything happened at the right time. And we cannot fully understand this. So ano ang sinasabi ng versikulo? Versikulo 12, I know the best thing we can do, the best thing we can do. Or sa ibang version, ang sabi niya, there is nothing better we can do. In IV, ESV, tapos WEB, sinasabi niya, there is nothing better. Ano pa nga ba? The only worthwhile thing, ayon naman sa ISV, or all we can do, ayon naman sa Good News Bible, ito lang pwede natin gawin. Ito ang pinakamagandang gawin. Ito lang ang maaari natin gawin. Ito yung pinakamabuting gawin. There is nothing, walang hihigit pa dito. Is, ano yon? In-underline ko po, sabi niya sa 12, enjoy life. How can you enjoy life sa mga nangyayari? Huwag mo nang problemahin ang problema ng mundo. Problemahin mo sarili mong problema. How could I enjoy life, Lord, kung ang daming nagbabash sa akin, ang dami kong problema ang pinagdadaanan, pamilya, love life, and a lot of things. How can I enjoy life? Well, ano pa ba pwede mong gawin? Kaya nga,
sabi niya, enjoy life because this is God's gift. This is God's gift. This is God's present. Ano? Kung gagamitin mo talaga yung gift tapos paglalaroan mo yung word na yun, na it is God's present to you. Ito yung regalo ng Diyos sa atin. Anong regalo ng Diyos sa atin? For us to enjoy life. Tingnan niyo maigi. Why do we need to enjoy life? Because, andun yung rason. Because it is God's gift to us. Ang regalo ng Diyos sa atin ay hindi pa sakit. Ang regalo ng Diyos sa atin ay hindi pa hirap. Ang regalo ng Diyos sa atin ay every good and perfect gift is from above. Sino makagagawa niyan? Alam mo naman personally sa mga pinagdadaanan mo, choices. Kaya ka nasasadlak sa ganyan dahil mali ang mga ginawa mong choices in life. Kaya naman nagkakaroon ka ng ganito because you did something na hindi yun ang plano ng Diyos para sa iyo. Pero ang pinakamadali is that we need to enjoy life because we can't control things. We can't control circumstances. We can't control even yung mga nangyayari sa buong mundo. Hindi nga natin makontrol ang iniisip ng iba tungkol sa atin. We can't control that. But the only thing we can control is our reaction or reactions to things going on. At ang galing pagkakasulat. Nasasabi niya, the best thing we can do is to always, always enjoy life because, paminsan-minsan ko lang ginagamit ang CEV. But I love this because God's gift to us is the happiness. Saan natin makukuha yung happiness na yan? Dapat ano man mangyari sa buhay natin, ang reaction natin dito, yan ang may control tayo. At yan ang pwede natin gawin. We get from our food and drink and from the work we do, from the things we do. Nakakahanap tayo ng purpose with the things that we do. Nakakahanap tayo ng purpose in teaching, in ministering, in doing things for others. That is God's gift to us. May importansya ako, may purpose ako, may gawain ako. Making others happy, making others valued, making others smile. May purpose ako. That makes me happy. That's God's gift. And that is pinakamataas na level ng kagalakan. Uulitin natin, we can't control things, neither circumstances. Hindi nga natin makontrol ang nangyayari sa buong mundo kasi may kanya-kanyang utak ang mga pinuno natin at may kanya-kanyang utak ang bawat tao. Ang makukontrol lang natin ay yung ating reaction sa mga nangyayari sa paligid natin. And may nagsabi nito minsan. He asks, this is from Matthew chapter 6. Can any one of you by worrying add a single hour to your life? Yan. Yung sasabihin, paano pagka sinaltik at padalhan tayo ng missile dito? So? Or paano pagka sinumpong ang China, di ubus tayo? So? Why worry? Kulang na lang kakanta tayo ng kesera-sera, no? What will be, will be. Mangyayari ang dapat mangyari. Let God be God. Kaya sabi niya ulit, verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day has enough trouble of its own. Ang galing. Sa isang existentialist, napakaganda na ng mga prinsipyo to, no? Ba't mo nga naman paglalaanan ng
daming panahon ang mga bagay-bagay na hindi pa nangyayari. Kaya sabi niya, each day has enough trouble of its own. Ngayon lang. Maniniwala ba kayo na mayroong isang tribo sa Africa na wala siyang future tense? Kasi ang sa kanila is just surviving the day. And masasaya ang mga taong ito. Nakakatawa sa pag-aaral ng contemporary world, makikita mo itong mga taong ito, walang future tense. Tayo naman ay laging future tense. Lagi tayong, ano kaya mangyayari sa akin bukas, susunod, tapos lahat-lahat ng mga plano ay para sa hinaharap. What is promised for us is today. So having read that, tingnan niyo maigi. Kung may mindset ka na do not worry about tomorrow, let God be God. When you have that kind of mindset, ang gandang basahin ng buong chapter or ng mga bersikulong ito. When you have that mindset that we need to enjoy life because this is God's gift for us to be happy. And you start thinking of Jesus saying, if you worry, magdadagdag ba ng 1 hour sa life mo? If you worry about tomorrow, what will happen tomorrow? At sasabihin niya, marami na ngang problema ngayong araw na to. Problemahin mo pa bukas. Enjoy mo tong araw na to. And then you start reading these verses na sinasabi, I'm using CEV by the way. Everything on earth has its own time and its own season. There's a time for birth and death. Oo nga naman. Diba? Kapanganakan, kamatayan. Natural progression, kagaya na nakita natin nung nakaraan. Planting and reaping. Oo nga naman, Ba't ka nagtatanim? Para may aanihin. For killing and healing. Destroying and building. Hindi ka maaari makapagpatayo ng panibagong building kung hindi mo sisirain ang luma. Kaya kailangan mo sirain talaga. Mayroon talagang distraction. For crying and laughing. Mahirap naman pagka umiiyak ka. Pagka lagi ka rin tumatawa, mahirap din pag nagtagal ang mga to. For weeping and for dancing. For throwing stones and gathering stones. For embracing and parting. High and lows. Diba? There is a time for finding and losing. For keeping and forgiving. May mga panahon nga naman na yan, For tearing and for suing. For listening and for speaking. And there is also a time for love and hate. And a time for war. And a time for peace. See, there is a time, season for all of this. Cycle, patuloy pong nangyayari yan. What makes this thing beautiful is, pagdating natin ng verse 10, verse 11, verse 12 and 13. Sinasabi niyang, God makes everything happen at the right time. Yet none of us can fully understand all He has done. And He puts questions in our minds about the past and the future. Totoo nga naman. It is too difficult for us to understand sometimes some things and too many questions about our pasts and even our future. But what we have is the present. What we have is a gift. What we have is today. At nagbigay siya, personal na, yung writer na sinasabi natin Solomon, must have written this. I know the best thing. Bakit nasabi niya, I know the best thing? Kasi when you look at Ecclesiastes, susubukan niya ang 4 W's. Wisdom, women, wine, wealth. Nothing works, sabi niya. Or sa L,
Sasabihin niya, learning, lust, luxury, and Lord. Sasabihin niya, vanity, everything is vanity. Now he says, I know the best thing we can do. What? Always, lagi, enjoy life. Why? Because, andun yung rason, God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. Magkaminsan marami pa rin nagtatanong sa akin, why do you still do what you do? Hindi mo mahihiwalay kay Ronnie yung pagiging ako. What you see is what you get. Nagtatawanan mo yung estudyante ko magkaminsan pagka sinasabi ko yan. Paano paghihiwalayin daw yung teacher na Ronnie tsaka yung pastor na Ronnie? Hindi. Inseparable yan eh. Yet, one thing is this. We all find reason and purpose with what we do, and that brings joy, happiness in our lives, that gives purpose in our lives. Too many questions to ask about the past, about the future. What about the present? Trust the process, and that God is in control, and that He makes everything beautiful in its time and in His time. Ano mang mangyari, ikagaganda ba nito na mawawalan ng threat sa gitnang silangan sa nangyayaring digmaan ngayon? Mawawalan ng threat sa buong mundo dahil sa adhikain, dahil sa isang pananaw, sa isang religious belief na sila lang ang dapat na mabuhay at ang mga infidels ay dapat malipol? Be that as it may. God makes everything happen. And He is letting these things to happen. And we pray that indeed He will make everything beautiful in His right time. Muli, ito po inyong kapatid, Jose Renoboy Perez Cariaga, nagpapasalamat sa pagsama sa amin sa broadcast na ito. Kung may mga katanungan po, padala lang po ang inyong mga mensahe, comments, email. Nagpapasalamat ako sa mga laging nag-share ng mga video na ito. Hanggang sa susunod.